Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang walang anumang sakit o kahit na anumang pinsala sa Meridian, ang lahat ay tila napakakaraniwan. Kahit na hindi pa lang nakita ni Shijun si Aaron na hinampas ng lakas ang sarili, hindi niya naramdaman ang ginawa sa kanya ni Aaron. Aaron, what the fuck do you mean? Anong ginawa mo sa akin? Galit na sabi ni Shijun. Ngumiti si Aaron, tinulungan kitang maging yunak. Hindi ba't sinabi mo na dinalhan kita ng berdeng sombrero at naakit ang iyong asawa? Tulungan mo lang ang mga tao hanggang sa wakas, at tutulungan kitang matupad ang hiling na ito. Nang marinig ito, si Shijun ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sisabog na ang buong tao sa kinaroroonan. Tinitigan niya si Aaron na parang baliw na aso at umungal, Aaron, papatayin kita. Ito ay may kaugnayan sa dignidad ng mga lalaki. Paano mo mapipigilan ni Shijun ang galit sa kanyang katawan? Wala siyang pakialam kung ano ang kahihinatnan nito. Puputulan niya ng diretso ang Aaron gamit ang espada. Ngunit ang ubod ng problema ay lumitaw din sa lalong madaling panahon. Nalaman ni Shijun na wala siyang posibilidad na gumalaw, at ang kanyang buong katawan ay ganap na sumuwi kay Buddha sa isang iglap. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Nagulat si Shijun. Hindi niya maintindihan, bakit ganito? Wala lang. Nagdagdag ako ng material sa katawan mo. Ngumiti si Aaron. Tumitig si Shijun na parang baka at mabangis na tumingin kay Aaron, kung gusto mong pumatay, pumatay. Lalaki ka ba? Ano ang ikinatutuwa mo? Hindi kasing simple ng pumatay ng aso para patayin ka. Tsaka masaya kang mamatay, at hindi pa ako sapat. Pagkatapos ay direktang hinawakan ni Aaron si Shijun at direktang nahulog mula sa himpapawid na parang may dalang yangji. Sa pagbagsak ni Hansani, ang mga tao sa lupa ay kasing galing ng mga tupa. Nang makita ang tigre, sunod-sunod silang tumakas, at pilit na ginawang football field ang espasyo sa paligid ng Aaron. Sa oras na ito, hinawakan ni Aaron si Shijun at direktang itinapon ito ng kalahating metro sa harap ng kanyang mga paa. Si Shijun, na ngayon lang naging mayabang, ay nawala ng Aaron sa oras na ito. Ang kanyang oras ay parang asong nawawala. Habang ginagawa ito ni Shijun, ang mga taong natatakot na sa kanya ay umatras ng ilang metro, at ang magkapatid na Zhu ay lalong naging pangit. Hindi na kailangang magsalita ni Zhu Yanshua. Ito ang kanyang panauhing pandangal. Nag-imbita siya ng isang super helper na patayin si Aaron, pero ngayon ay natambush siya ng Aaron. Nagnanakaw talaga ng manok imbes na mawalan ng isang dakot na bigas. Narinig din ni Zhu Yaner ang kanyang heartbroken voice. Hindi naging madali para sa kanya na ganap na mabawi ang kanyang puso mula sa Aaron. Siya ay puno ng kagalakan at naisip na natagpuan niya ang tunay na walang kapantay na anak ng langit. Bilang resulta, ginagawa ng tama, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya ang may gusto sa kanyang sarili, pero ang taong pinakagusto niyang kalimutan at palitan. At ang inakala niyang tama ay itinapon sa lupa na parang aso. Pinangarap niyang magpakitang gilas sa harap ng maldita na lalaking ito. Ngunit ngayon ay tila narito na ang pinakamalaking kahihiyan, ngunit hindi sa pinahiya siya nito, ngunit pinahiya siya nito ng tahimik. Galit na galit si Zhu Yaner na malapit na siyang umiyak, pero anong magagawa niya? Anong problema? Di ba ang dami mong sinabi ngayon lang? Ngayon, mute ako. Sinulyapan ni Aaron ang lahat ng naruroon at tumingin sa nakaraan. Walang sino man ang hindi masunurin na ibinaling ang kanyang ulo sa isang tabi dahil sa takot na hawakan ang kanyang mga mata at maakit ang kanyang atensyon. Kinagat ni Zhu Yanshua ang kanyang mga ngipin at humakbang pasulong, Aaron, maging matalino.
Palayain mo kaagad si Child Ye, kung hindi. Gusto kong mamatay ka, don't forget, kahit manalo kayang Master Ye, may 10,000 elite sa syudad, hindi ka pananalo. Ngumiti si Han Sanyi, binyantaan mo ako, pagkatapos ay tinapakan niya si Ye Shijun gamit ang isang malupit na paa, na naging dahilan upang ipakita ni Ye Shijun ang kanyang mga ngipin sa sakit. Nang makita ito, agad na hindi nang ahas si Zhou Yanshua na magsalita pa. Sa pagtingin sa nanunuya na Aaron, hindi niya napigilan. Aaron, anong ibig mong sabihin? Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng masayang salita, mabuti. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Naduraj ang puso ni Zhou Yanshua nang marinig niya ito. Alam din niya na ang Aaron ay halatang higit pa doon. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ng Aaron. Aaron, anong gusto mong sabihin? Si Fu Tian ay lubhang nababalisa. Ang una ay hindi napigil ang umungal. Ngumiti ng mahina si Aaron, pero hindi ko sila kaibigan. Hindi mo kaibigan. Han Sansan, anong ibig mong sabihin dyan? Kanina ka lang nagsabi ng oo, pero hindi ngayon. Is it or not? Halos matigilan si Fu Tian sa mga paninda ng Aaron at nagmamadaling sinabi. Sila nga ang mga taong gusto kong hanapin, pero hindi ko sila kaibigan. Kitang-kita rin ang dahilan kung bakit ko gustong banggitin ang 3 taong ito. Sila ang mga tagasunod ng kaibigan kong si Zia Wei, isang matandang kasambahay, isang babaeng alipin, at isang personal na bodyguard. Si Zia Wei lang ang kaibigan ko. Gayunpaman, paulit-ulit na itinanggi ni Lord Zhou ang sinabi ni Qingji. Gusto kong patunayan lang ng 3 taong ito na ang sinabi ni Qingji ay hindi isang kwento, kundi isang katotohanan. Ngumiti si Aaron. Kung walang pagbabago sa mukha, gusto kong itanong kung bakit walang malay ang kaibigan kong si Zia Wei. Gusto ko ring itanong, kung walang ganoon, bakit ang 3 attendant ay pinigil ni Lord Zhou? Siyempre, kaya ni Lord Zhou, piliin pa ring mamatay at tumangging umamin, ngunit silang 3 ay direktang magsasabi ng totoo. Maaari na silang patayin ni Lord Zhou. Pumatay ng mga tao at pumatay ng mga tao. Pagkatapos ng ilang salita, ang lahat ay tumingin sa kapatid ni Zhou Yanshua ng tahimik o sa gulat. Malinaw, karamihan sa mga tao ay lubos na naniniwala sa mga salita ni Aaron at naniniwala sa pagbabago ng mukha. Pagkatapos ng lahat, ang saksi ay narito, at ang mga salita ni Zhou Yanshua ay ganap na naiiba. Nang makita ang mga tao na ganito, ibinaba ni Zhou Yaner ang kanyang ulo at hindi nang ahas na iangat ito, sa takot na baka may mabasa ang iba mula sa kanyang mga mata o ekspresyon. Halos manhid si Zhou Yanshua sa oras na ito. Hinarang ng Aaron ang daan patungo sa Zhou Yanshua. Ngayon hindi na siya pumapatay ng tao. Mukha siyang galit, pero kung pumatay siya ng tao, uupo siya at papatay ng mga tao. Para sa isang oras, siya ay nalulumbay at namamatay. Ang pagbabago ng mukha ay pilit na kinuha ni Aaron. Napahiga si Ye Shijun sa lupa, halos mapuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ayaw niyang tingnan si Zhou Yaner na nakayuko. Hindi niya maintindihan at mas lalo siyang naguluhan. Sapat na ang kahihiyan para sa kanya na matalo sa Aaron, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nasa likod pa rin. Ang babaeng gusto niya at ang babaeng hinahabol niya ay hindi man magandang babae, kundi isang pangit na babae na nakakasakit ng damdamin kapag nakita nila ito. Ibig sabihin, sa nakalipas na 3 araw, tinatawanan ko siya at ang pagiging malapit sa kanya ay. Iniisip ito, hindi napigilan ni Shijun ang pagbagsak ng kanyang tiyan. Minsan ay nanaginip siya ng halik ni Xiangze, ngayon ay parang gusto na niyang matuwa dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Siyempre, hindi ito ang pumatay sa kanya. Ang pinakanamatay sa kanya ay si Zhou Yaner ay isang pangit na babae, ibig sabihin, ang kanyang hitsura ay katulad ng babae sa paligid ng Aaron. Isa pang fucking Aaron. Aaron na naman. Bakit hindi ka makalibot sa bastos na ito magpakailanman? Ang babaeng nakapaligid sa kanya sa huli, palaging walang kinalaman sa Aaron. Malapit na talaga siyang sumabog in situ. Una, Fu Mei, at ngayon. Nang makitang ganito ang pakiramdam ng mga tao at ganito ang iyong anak, tuluyan nang bumagsak si Zhou Yanshua. Alam niyang hindi may tatago ang sikretong ito sa sandaling ito. Aaron, you mean person, you fucking in me. Galit na umungol si Ye Shijun at itinuro ang Aaron. Halos lumunin ng
Buhay ng mga mata niya ang mga tao, kalmadong ngumiti si Aaron, hindi lamang siya hindi nagalit, ngunit inaliw din niya, Panginoon Zo, bakit ka nagagalit, anak ng asungot, mukha ka bang magtsismisan dito, nagalit si Ye Shijun at malapit nang magsuka ng dugo, umiling si Aaron, wala akong sinabing sarcastic, totoo ang sinabi ko, total, kung tutuusin, kumpara sa susunod kong sasabihin, maliit lang ang ganitong bagay, kung galit na galit ka dito, anong gagawin mo mamaya? Pagkatapos nito, muling gumuhit ng masamang ngiti ang bibig ni Aaron na nagpasabog sa kaisipan ni Zo Yanshua. Storytelling channel sa YouTube. Ito ay sumasabog. Ito ay sumasabog. Ang buong ina ni Zo Yanshua ay sumasabog, at ito ay isang nakakatuwang kakaibang ngiti. Ito ay walang katapusan, hindi ba? Kanina lang, hindi may bilang ni Zo Yanshua ang kanyang katawan hanggang ngayon. Muli siyang lumapit bago pa siya makahinga. Gusto niya talagang sumugod ng diretso. Hindi man niya kayang talunin ang bastard na ito, pupunitin niya ang lalaking ito gamit ang kanyang bibig. Damn, it's so fucking hateful. Sinamedhan, what the hell do you want? Sabihin mo lang sa isang hininga. Galit na umungol si Zo Yanshua katumbas. Tumulong din si Fu Tian na sabihin, oo, Aaron, isang lalaki, mas maganda ang oras mo. Hindi ko naman sinabing hindi ako masaya. Masyado ka bang balisa? Tumingin si Aaron sa mayabang at hot ng mga taong ito at nakaramdam ng katuwaan, ngunit sa ibabaw ay kailangan niyang magpanggap na parang walang nangyari, ano ang pinag-uusapan ko ngayon? Halika, ikaw. Nag-igting ang mga ngipin ni Fu Tian. Galit na galit si Zo Yanshua kaya umiikot ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan. Galit talaga siya. Sa ganoong katanda, hindi pa siya napaglaruan ng ganito. Ngunit hindi siya nang ahas na umatake ng sobra. Total, nandoon si Shijun. Siya ay nag-aalala na ang kanyang reaksyon ay masyadong mabangis at ginawa Aaron susunod na mga kinakailangan mas labis. Tulad ng sinabi ko, kaibigan ko si Zia Wei, kaya ngayong may nangyari na sa kanya, natural na umaasa akong okay siya, kaya, sabi ni Han Sanchen, nakatingin kay Zo Yanshua ng mahina. Malinaw ang kahulugan, iyon ay, hilingin kay Zo Yanshua na baguhin ang mga mukha ni na Zo Yaner at Zia Wei. Nang marinig ito, sinabi ni Zo Yanshua, hindi, Aaron, sinasabi ko sa iyo, hindi mo ito maiisip. Ngumiti si Han Sanyi at hindi nawala. Ibinuka niya ang kanyang kamay sa kanyang kalooban, itinaas muli ang kanyang espada, at direktang pinutol ito kay Ye Shijun. Ni ayaw niyang magsalita, nang makita ito, walang magawa si Fu Tian. Nagmamadali siyang sumigaw, sandali. Tinitigan ni Aaron si Fu Tian na walang pasensya at sinabi sa malamig na boses, ano pa ang hinihintay mo? Kung nabigo ang transaksyon, mabibigo ito. Huwag maghintay. Nahulog ang mga salita, gustong lumipat muli ng Aaron. Si Fu Tian ay ganap na nataranta. Hindi niya inasahan na ang Aaron ay magiging mapagpas siya. Kasama si Zo Yanshua, hindi niya makita ang Aaron. Makatuwirang sabihin na ang Aaron ay dapat gumawa ng counter-offer. Sino ang nakakaalam, ang taong ito ay hindi naglalaro ng mga baraha ayon sa nakagawian, at siya ay lubos na determinadong pumatay. Tumigil ka, nagsalita pa rin si Fu Tian. Para sa kanya, masyadong mahalaga si Shijun. Hindi siya pwedeng patayin ng mga ganito. Bigla, tumingin siya sa Aaron, I promise you. Ano ang silbi ng iyong pangako? Oras na para mahulog sa lungsod, ngunit hindi mo ito tahanan, makakaasa ka ba sa langit? Sabi ni Aaron na may lubos na paghamak. Ang panahon ay apurahan, ngunit walang magawa kundi lumingon at tumingin kay Zo Yanshua. Coldly na sinabi, Lord Zo, ito ay may kaugnayan sa buhay ng iyong Master Ye. Huwag mo akong sisihin sa aking mga pangit na salita. Kung ikaw talaga ipilit ang hindi pag-iipon, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan ng bagay ng detalyado sa oras na iyon. Si Fumo ay parurusahan dahil sa hindi sapat na proteksyon, ngunit natatakot ako sa iyo, Panginoon Zo, ay hindi magiging mas maliit kaysa sa akin. Lord Zo, please remember, hindi ko alam kung ano ang itsura ng kapatid mo. Ang alam ko lang ay wala na siyang pagkakataong mabuhay. Ang mga salita ni Fu Tian ay napakalamig at ang kanyang boses ay napakagaan, ngunit ang pagbabante sa bawat isa ay tumaas sa isang matinding antas, kaya't si Zo Yanshua ay may ilusyon sa isang panahon, iyon ay, kung hindi siya sumang-ayon, marahil si Fu Tian ay gawin ito ng direkta ngayon. Kinagat ni Zo Yanshua ang kanyang mga ngipin.
Ngayon siya ay nasa linya at kailangan itong ipadala. Bagamat ang banta ni Fu Tian ay labis siyang nalungkot, dapat din niyang aminin na ang mga salita ni Fu Tian ay napakamakatwiran. Wala siyang choice. Ang tanging magagawa niya ay ang mapilitan na tanggapin ang kahilingan sa transaksyon ng Aaron. Kuya, ayoko. Nang makitang tila nagbago ang isip ni Zhu Yanshua, marahang lumapit si Zhu Yaner sa kanyang kapatid at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid, ayokong bumalik sa dating pangit na anyo. Ayoko. Kung kapatid ko, kailangang gawin ito, mas gugustuhin ni Yaner na mamatay. Nang marinig ang halos malungkot na boses ng kanyang kapatid na babae, si Zhu Yanshua ay ganap na nahuli sa isang dilema para sa isang sandali. Anong pagpipilian ang dapat niyang gawin? Biglang, si Fu Tian sa isang tabi ay bahagyang inisyan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!